Good morning, good afternoon, good evening mga kaibigan, Pilipino, OFW, saan man sulok ng mundo tayo naroroon, pagpalain tayo ng Diyos. At bawat isa ay bigyan tayo ng mahabang buhay. Salamat dun sa mga nag-subscribe kasi nakita ko kanina may mga nag-subscribe dun sa YouTube channel ni Lolo Miguel. Thank you very much po. Shout out sa inyong lahat. Takeru Miyamoto. You delay, and takbo. You delay, and takbo. Takbo. Delay, and takbo. Takbo. Unghang. Ano ka pala wala ka pala pinagbigyan ka na ni Sir Makmak Takbo ka pala Di ba? Biglang ganun yung buntot ni Takero Teklop agad yung buntot Ang dami mo palang mga dahilan mga chechi-burechi ng Kaya sabi, pag gusto madaming paraan, pero pag ayaw maraming dahilan hindi mo pala dala yung kalembang mo kahit anong oras pala ang dala-dala mo palagi yung mga katuwiran mo, di ba? Marami ka pa mga siniset na rules lahat ng rules na yan hindi mag-aano yung mga rules na yan once na ang pro at saka ang anti nagharap. Isama mo na yung mga pambato ninyo at ihaharap naman yung mga pambato namin, lalo na siguro kung nandoon si Sir Perdi sa usapang yung usapang legalidad, di ba? Naku, talagang mababalatan kayo lahat ng buhay magsama-sama pa kayo. Wala na, pabagsak na kasi yung yung mga kasama mo nga hindi na nga nagsasalita ng wala na, kumbaga sumusuko na mga kaibigan. Tatanong ko lang pala kung sino ba itong si Jeff Swift, kasi dati yung ko na UTW daw to, member daw to ito ng UTW, pero hindi ako masyadong kumpirmado kasi hindi nga tayo nanonood dun sa UTW Pero itong mga huli, kasi siyempre lagi ako nakikinig kay Apo Lakay natin dun sa sa live. Nababanggit na din to kasi nabanggit na rin to ni Sister Eliza D. Nakausap na rin to, pero pinag-iingat ni Sekyama. Kumbaga Jeff Swift, shout out sa iyo. Kumbaga kasi siyempre kung binabanata mo rin tong sila Takero, sila sila 3 inches kumbaga you have to prove more para ma-recognize ka nung mga nila Sir Jojo, nila Sekyama. Kasi siyempre nadala na yung FLM family. Hindi na basta-basta. Lalo na binabantayan na ng maigi lahat ng i-recognize na FLM family. Di ba? Andyan sila Baby JC, andyan sila Sister Eliza D, andyan sila Sir Makmak, sila Sir Jojo, sila Bunso, di ba? Blaster Trio. Hindi na basta-basta kayo yung open naman ang FLM family, madaling magtiwala ang FLM family, pero sa sitwasyon ngayon you have to prove more, di ba? Just individually, just prove it, then sooner pag merong isa dito sa mga bigatin na mag-recognize na sa inyo as pwede na kayo maging part ng FLM family, syempre ang may mga karapatan magsalita dyan, siyempre sila Sekyama, sila Sir Jojo, sila Sir Makmak. Sila yung may mga dyan, sila yung may mga boses, sila yung mga pwedeng magsalita ng okay, accept na natin to sa FLM family, itong tao na to. Kasi sila yung sila yung ika nga yung mga trusted one, yung mga nakakausap ni Sekyama tsaka ni Hernandez Zuniga, di ba? So, yun lang, shout out lang sa'yo kung ang hangarin mo ay makatulong para sa FLM family at for you to defend Francis Leo Antonio Marcos with all of your heart, and then continue it, and let one of the top bloggers that recommend you. So yun lang muna yung masasabi ko, kasi naririnig ko na rin ngayon kay DJ Byron, naririnig ko na yung yung si Mr. Swift.
Tapos nung dati narinig ko na rin si Mr. Swift. Tapos narinig ko rin kay Sekyama na binanggit ni Eliza dito si Mr. Swift. Siyempre, ako si Lolo Miguel lang ako. Supporter lang ako ni Apo Lakay. Supporter din ako ng mga defender, siyempre. Ng mga bigati natin. Di ba? Sila yung may mga boses. Kumbaga tayo, uy, yung kinakasa pala yung yung Alabang Challenge. Siyempre, pahuhuli ba si Lolo Miguel? O mga man lang magkano ba yung isang kaban na 25 kilos? Siguro mga tatlong kaban. Sumagot agad tayo ng 3 kaban. Inutang ko pero sumagot agad ako ng 3 kaban. So kung sino man yung mapapagkalooban ng 3 kaban na yun, nagmula yan sa FLM family. O siyempre, libo-libo yung yung kaban na yun Siyempre, yung ilang piraso doon kaya kay Lolo Miguel. Pero okay lang yan. Kasi para sa Alabang Challenge natin yan. Di ba? Kung kaya na rin isang sako lang, isang sako lang. Basta at least lagi tayong kaparte. Yun ang pinaka-importante sa lahat. At tumutugon tayo. At nakikiisa tayo sa panawagan ng FLM family. Hinihingal ako mga kaibigan. Takbo, takero, takero, hilig-hilig, takbo, takbo ng takbo. Pag nasusukol, takbo, takbo, parang hinahagupit. Takbo, takbo, takero, takbo. O baga parang nangangarera si takero Takero, primera, segunda. Ilang buwan ko na kayong hinahamon, primera. 2 buwan ko na kayong hinahamon, segunda. Ayaw nyo pa rin sumagot, ay hinahamon ko talaga kayo, tercera. Buta sinaganda ng takero yung tercera. Wala pala kayo. Ayaw nyo sumagot Nag-neutral si takero. Kumala na si Sir Jojo. O takero ngayon na. Ay hindi dumating pa si Sir Makmak. Tapos ngayon doon kay DJ Byron ando na lang. Sige, ngayon na. Tapos nung isang araw naman kay Ma'am MCM naman puta, wala na nagawa si takero. Puta, ibig na ipapasok niya ulit sa primera. Okay ka, pinasok doon sa reverse. Chubo siya atras. Takbo. Kasi nga, takero, sukul ka na Sukul na, yung UTW, yung pinaglalaban yung Norman Mangusin, wala na, sukul na kayo. Talo na kayo, di ba? Yung Norman Mangusin, hindi na nag-i-exist yun, wala na yun. Di ba? Kumbaga ako mismo, sa personalidad ko, meron akong ibang pangalan. Pero yung iba kong pangalan ay hindi na nag-i-exist. Kung ano yung pangalan ko ngayon, yun yung nag-i-exist. Di ba? Ganun lang yun. Di ba? Kasi yung dati kong pangalan, walang mga school records yun, walang mga tax declaration yun, walang mga certificate of title yun, walang lisensya yun, walang identification yun. Pero yung pangalan ko ngayon, yan, may school record yan, may birth certificate yan, may identification yan, kumpleto si Kalo siya, may mga tax declaration yan, may mga lahat nagbabayad tayo ng buwis, may passport yan, merong di ba? Wala na hinihingal ako mga kaibigan. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko ngayon pagbungad ko pa lang dito sa puro si takero yung inaano nila kasi nga siyempre paano hindi pag-uusapan si takero nitong mga bigati natin panay ang takero atras ng atras wala ka pala. Meron ka pa nalalaman ng mga business ng mga dyan kumbaga mas importante pala sa yung business mo edi isarado mo na yung YouTube mo, di ba? Meron ka palang kamag-anak na sinasabi mo na ganito ganyan na pinoprotektahan mo nalaman na yung tunay mong pangalan, ngayon hindi mo na tinatago kasi may pinoprotektahan kang tao. O kung ayaw mo nang madamay, maungkat pa yung isarado mo na yung YouTube channel mo, huwag ka na mag-YouTube, di ba? Maging private ka na lang. Di ba? Sigurado naman pag nag-private ka na, hindi ka na lumulutang sa social media, wala na magsasalita sa'yo ng laban sa'yo. Siguro, marami na lang dyan magtatanong, nasa na kaya si takero? Nagtago na siguro, o wala na, ayaw na, o nanahimik na,
o ayaw na ng social media. Ganun lang siguro yung maririnig mo. Pero yung sasabi mo, pag nagtago ka na wala na yung YouTube channel mo, hindi ka na lumalabas sa YouTube, huwag mo sabihin may magkakalkal pa ng buhay mo. Di ba? Wala magkakalkal ng buhay mo. Maghahanap lang sa'yo siguro yung kapitbahay mo. Pero sa FLM family, walang maghahanap sa'yo. Hinihingal ako mga kaibigan. Medyo malamig na sa labas, nag-i-snow ng konti. Ay, salamat nga pala dito kay kay Luan Peñano, di ba? Napakaganda nung salita ni Luan Peñano, yung interview niya kay Sekiyama. So, ang gusto lang pala ni Luan Peñano, alam ko na niya, mabuti ang ginagawa nito namimigay ito for the benefit of the Filipino people. Di ba? Bakit nga naman hindi doon niya napansin na na siyempre nag-aral ito ng journalism mga kaibigan, sigurado. O kaya yung mass comm graduate to, mga ganun, basta may kinalaman sa journalism ang nito, kasi hindi to magiging reporter kung hindi ito graduate ng course na or nag-masters ito kung sa field siguro ng media, yung ganyan pagiging broadcaster. So napakagandang babae pa mga kaibigan, bukod dun napakatalino pa at napakapatas na na tao, di ba? Talino Warriors. Baka gusto nyo rin magpa-interview dito kay Luan Peñano, di ba? Diyan nyo rin i-broadcast nyo rin dyan yung inyong mga yung inyong side, kung may katotohanan ba yung inyong mga ipinararatang, di ba? Kung may nakikita kayong katiwalian, o kaya ilapit nyo rito kay kay Luan Peñano na na meron ho kaming dito kasamahan na na nakadisgrasya ng tao. Baka pwede namang ilapit nyo sa sa Philippine National Police o kaya sa National Bureau of Investigation para para naman yung gawa ng paraan na mahuli itong mga tao na to. Tapos meron din kaming kakilala dito, naglalabas sa YouTube si Manuel Boy Mejorada. Meron tong absolute warrant. Chairman namin ito pero kailangan nyo rin kailangan din namin yung tulong ng PNP tsaka ng National Bureau of Investigation para madakip itong mga tao na to, kasi hindi to dapat pagala-gala o hindi dapat ito nasa malayang lipunan, dahil nga may atraso ito sa batas. Dapat itong mag-serve ng kanyang sentence, at itong isa naman ay dapat itong humarap sa husgado sa salang pagpatay. Tapos yung dati nilang miyembro siguro, o yung miyembro pa rin nila hanggang ngayon na si Inday Marie, pakiano na rin yung ilapit na rin natin dito sa sa Euronews TV para maipanawagan, para okay, mailapit man lang sa sa media na na ma-verify man lang itong mga yung mga warrant of arrest nito. Kasi delikado mga kaibigan yung ganoon may mga warrant of arrest kayo, may mga kaso kayo, tapos nakahalo kayo sa malayang mamamayan, di ba? Not unless lang kung binigyan kayo, ginrant kayo ng court ng liberty sa pamamagitan ng bail, okay lang yan. Pero sa tingin ko mga kaibigan, walang hindi pa nakakapag-bail itong mga to. Kung baka tinatakbuhan lang talaga nila yung yung batas. Yun yung personal kong paniniwala dyan. So shout out sa iyo, Ma'am Luan Peñano. Isa kang patas na mamamahayag. Sa simpleng ginagawa mo, sa makatotohanan pagbabalita mo, sinasampal mo yung mga yung mga batikan, veterano at mga tinitingalang mga broadcaster, mga media personalities na mga bias, di ba? So yung pinapakita mo is hindi ka bias, and you are ready to be bashed, sabi mo nga, di ba? Kasi hindi naman lingid sa kaalaman natin na
meron tayong mga bashers. Yung FLM family ay meron mga bashers. Siguro mga 7 bashers siguro to, mga 7, 8. Pero hindi naman to lalampas ng hindi naman to lalampas ng 100. Yung bilang ng mga ito hindi lalampas ng 100. Excuse me. Ang lakas ko kasi uminom ng yung carbonated water tsaka itong diet ko. Gaya niya, kumusta to? Magbubukas na naman ako ng isa pa. Ito, tubig naman ito. Carbonated water naman ito. Pero tingnan natin mga kaibigan kung kasi dito kay PJ tayo tumitingin ng mga short clips ng mga kaganapan Tapos ito pa yung si Takero kay DJ Byron, inamin niya na na tinalo siya ni Dragon Boy. O di ba kay Dragon Boy pa nga lang natalo ka na lalo na dito kay Sir Makmak, kay Sir Jojo sa Blaster Trio. Naku po. Baka baka yung tawag dito yung ilang paso ka na sa sahig nito. Kahit magsama ka pa ng 4 pa kasi sabi ni DJ Byron 5 on 5. Parang ganun. Pero yung mga magsasalita ng 5 minutes, galingan mo. Siguraduhin mo na makatotohanan yung mga sasabihin mo. Tsaka magdala ka ng mga ebidensya mo. Ha? Hindi pwede yung sabi ni ganito, sabi ni ganyan. Hindi pwedeng sabi nung ganun, sabi nung ganyan, ha? Kailangan makatotohanan. Yung sagot, walang paligoy-ligoy na walang ganun-ganun, ha? Walang ungguyan. Mac Pablo, pinagbigyan na si Takero sa gusto niya. Kaso umurong na naman ang buntot. Talagang ganun mga kaibigan. Bahag nga ang buntot Tapos pa ba? Pinaplansya raw meron pa rito yung pinaplansya na yung Ito one day ago na to yung kay kay Ma'am MCM di ba yung kabastusan ni Takero makikita natin dun yung kay Leon Javier Vlog, yung dumating na si Ma'am MCM, yung atras siya di ba, sugod atras, sugod exit, ganun yung ginawa niya, ambush na yung ginawa niya kay Ma'am MCM nasa vlog ko yata itong huli ko na in-upload. Nakapanood pala ako nung huling video ni Ma'am MCM dun sa yung sa channel niya. Dala-dala niya yung yung RV nila nandun lang siya sa may tabi ng lake exclusive, di ba? Siyempre ito na RV yun mga kaibigan. Kumbaga yung kumbaga home at wheels. Kahit saan ka magpunta, pa sa hila-hila mo lang yung RV mo. Pakamahal nun mga kaibigan. Sariling bahay mo, hila-hila mo kahit saan ka pumunta yun. Adventurous pala. Mahilig pala sa adventure doon, sa mga nature. Itong si Ma'am MCM. So, siyempre, ganoon talaga. Pagka dekalidad yung klase ng pagkatao mo at nakakaluwag ka at meron kang kakayanan na bumili ng RV, meron kang mga negosyo sa Japan ng mga yung mga rentahan ng kotse. Siyempre, ang alam ko yata parang isa sa mga negosyo to ng na pinatatakbo ni Ma'am MCM parang lang sa tingin ko lang wala naman akong kumbaga huwag na nga natin pag-usapan yung mga negosyo na yan kasi malulula tayo sa dami ng negosyo ng mga yan. Pero pinanganak sila na yan sila di ba? So hindi natin dapat questionin, lalo ka na Takero, tatanungin mo pa kung kung kapatid ganyan. Ako kapatid ko rin si FLM sinasabi ko kapatid ko si FLM. Hayagan yan. Ang dami namin na ang dami nga nanay ni FLM, di ba? Sila nanay Susan, sila nanay Bersheng, sino pa ba yun? Si nanay Milita ba? Ang dami, si Gabina, tapos si sino pa ba yung iba na yun? Basta yung mga super mom natin. Di ba? Kung anak na si FLM, syempre anak din nila kami kasi mga member din kami.
Ay, naku, hinihintay ko itong downfall nitong ano na kaya ang mangyayari pag no? Yung paglipad na ng agila natin, kasi wala nang dahilan para hindi lumipad yung agila natin. Kung baka na yan, sigurado na yung paglipad. Kasi petsa ngayon, December na ngayon mga kaibigan, di ba? Kung meron lang, kung di na nagka-aberya, condolence po sa pamilya Abadilla doon sa pagkawala po ni Judge Abadilla. Condolence po. Ganon din sa isa naming kasama na nawalan ng ama, Brad, sir, naramdaman ko din po yan na mawalan ng ama. Masakit, pero dumarating po talaga yan sa bawat isang tao. So, condolence lang po, sir. Antayin ka namin pagbalik mo. Miss ka na lang FLM family, Sir Alpha. Miss ka na lang FLM family. So pakatatag ka lang, sir. At God bless his soul. Yun lang masasabi ko. Condolence po. Ano pa bang natin? Ito, ano to bago po? Ano sabi niya? Victor, hindi ka pa rin pala tumitigil Pakinggan natin mga kaibigan kung ano na to, ba't hindi pa rin tumitigil ito. This year Chuck Norris is in charge of the holidays in World of Tanks. You must be wondering why. May ads pa mga kaibigan Pero panonood natin yan kay Sir PJ yan Chuck Norris destroyed 3 enemies with his fingers simply by saying BAM! With the help of friends, you too can achieve amazing things. Join Chuck Norris this holiday. Play World of Tanks on PC now. Get your Tier 4 tank destroyer for free. Damn. 15 seconds pa. $17 hours ago to 18 hours ago na. Skip lang natin yung intro niya. Nilagyan lahat ng cross sa mukha. Aha. Pero Victor, hindi ka ba naman bobo? No? Victor! Ayun pala to mga kaibigan. Yung nilagyan ng cross yung mukha, ano to? Yung hinalungkat nila yung yung akusasyon na hinarap ni King noong 1988 yata. Tapos nakuha nila doon yung address, yung 'di ba? Sino ba naman na makakapagkalkal noon mga kaibigan, 'di ba? Kung hindi alagad rin lang ng batas, yung may mga access sa mga ganyan. So napakaboba kasi pinost pa ni Inday Marie. So siyempre kanino ba manggagaling yung mga impormasyon nito ni Inday Marie, 'di ba? Hindi naman lingid sa ating kaalaman na bata-bata ito ni Victor Lorenzo. Kumbaga ito ang ito ang alas niya sa social media, ito ang tagapagtanggol niya sa social media. So nakuha nga dun yung address nung townhouse nila Sir King. Tapos ewan ko kung sino yung inutusan nito na na kumuha ng litrato dun sa Facebook nung pamilya nung yung unang kasintahan ni Sekyama. Tapos nilagyan ng mga X, nakita ko yun di ba? Galawang galawang sindikato. Kumbaga galawang desperate na galawan na yun mga kaibigan. Ang mali naman dito, ang katangahan naman dito, pinost ni Inday sa Facebook niya. Di na pagtanto-tanto kung paano ginawa yon, di ba? Pero ang pinakamalaking question dito kung paano napasakamay ni Inday Marie yung mga confidential information na yon, di ba? So dapat yung mga ganyan na na information sa mga law enforcement lang yan
visible. Sa kanila lang yan visible. 'Di ba? Dapat hindi yan nagiging visible dito sa social media. Dahil nga dito kay Inday Marie na tauhan nito ni Victor, ang haka ko dito binibigay sa kanya para ipangbato naman dito doon sa social media para takutin si Sekiyama. 'Di ba? Hindi naman niya kayang takutin yung tao. Dahil itong si Sekiyama at itong FLM family ay nasa katotohanan lang, 'di ba? Victor, talagang may kalalagyan ka talaga. Nararamdaman ko, alam ko talaga na ang galing mong magpakalat ng ang galing mong inunahan mo kagad yung mga tao. Inunahan mo kagad yung yung pagkagaling nito ni Victor, tinawagan, di ba, nung March, tinawagan niya kagad lahat yung mga bigatin ng mga ng mga media. Kasi siyempre pag media, yung mga mainstream media, parang na siya, parang safety na kagad siya kasi yung mga malalaking tao, gaya ng mga senador, mga maniniwala doon sa mainstream media kasi siyempre hindi babalatan ng mga senador yung mga mainstream media kasi nga takot sila dyan sa mga mainstream media kasi baka mamaya siraan sila, parang ganun yung labanan dyan. So nakapunto si si Victor doon, pero merong social media kaya hindi sila nakalusot, di ba? Sa social media umarangkada ang katotohanan, yung mga buong pangyayari. Kaya talagang Victor Lorenzo, meron kang kalalagyan. Yan ang masasabi ko. Lahat ng paglabag sa batas na ginawa mo ay pagbabayaran mo. Pananagutan mo ito. Hindi ka palalampasin ng batas. Dahil may pangil ang batas natin Yung mga umaabuso ng sobra-sobra na sa batas, kinakalos din ng batas. Tandaan mo yan. Kung si FLM hindi nyo pinusasan nung kinuha nyo sa Legran, kasi nga meron kayong taktika na ginawa para makakuha ng pera. Pero sa pagkakataon na ito, pag ikaw ay aarestuhin na, ay siguradong pupusasan ka ng kabaro mo. Baka mga PO1 nga lang yata ang pupusas sa'yo, o kaya PO2 lang, o kaya lang yung mga gwardiya lang ng NBI, yung mga lang, yung mga rank and file lang siguro, baka yung papuposas sa'yo pag nag-prosper itong mga love letters na natanggap ninyo. So doon na lang kayo sa korte, mga tuwiran. So yun lang muna mga kaibigan. Sumusumpong yung anxiety ko, talagang yung laman ng, kung titingnan nyo ako normal lang, pero yung bigat ng isipan ko sobrang tindi mga kaibigan. Yan yung tinatawag na general anxiety. Yung general anxiety disorder. Meron si Lolo Miguel nun. Kaya, pero okay lang yan. At least, kahit meron akong anxiety, lagi ako nagpa-panic attack, lagi mabigat yung isip ko, nag-i-stopball ako. Lagi lang ako nandito sa kwarto, trabaho bahay. Dito lang ako. Kaya ito yung libangan ko, yung mga mag-play all sa mga nangangailangan ng watch hour. Pero sa ngayon wala akong nakasalang kung sino yung magpapatulong sa watch hour. Ngayon kung may nanonood dyan na small YouTuber at kulang kayo ng watch hour, siguraduhin nyo lang na meron kayong sapat na video para pag binigyan ko kayo ng play all dito, kahit 2,000 o 3,000 pang oras yung kulang ninyo, kaya ko yan ibigay sa inyo. Ang kapalit lang ay banana. Yun lang. So shoutout sa ating lahat at Pilipino, OFW, saan man sulok ng mundo tayo naroon, ay pagpalain tayo ng Diyos at bigyan tayo ng mahabang buhay. Justice is coming. Francis Leo Antonio Marcos. God bless us all.